Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan pong Cleansing the Temple. Ito po ay hango sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa aklat ng mga gawa. Or rather, sa aklat ni Juan. Pagpatawad. So we are in a series right now in the book of John. At nasa chapter 2 na po tayo. Ang atin pong mga talata ngayong umaga ay chapter 2 verses 12 hanggang 25. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng mga talatang ating pag-aaralan. John 2:12-25. After this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. Stop turning my father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." They replied, It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? But the temple he had spoken of was his body. After he has raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Now, while he was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. He did not need any testimony about mankind, for he knew what was in each person. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Sa nakalipas nating pag-aaral kahapon, nakita po natin ang ating Panginoon sa isang kasalan. Kasama ang kanyang mga alagad, nandun din ang kanyang inang si Maria, at nakita natin na nagkaroon ng isang malaking problema sa handaan dahil naubusan ng alak. At doon sa handaang iyon, ginawa ng ating Panginoon ang una niyang himala. His first miracle revealed His glory. Ipinakita po ng himalang iyon ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, ang kapangyarihan niyang bumago, mag-create, at gumawa ng extraordinaryong bagay sa isang ordinaryong bagay. Yun po ay atin ang natalakay kahapon. Kung hindi po ninyo napanood, pwede nyo naman po itong balikan sa atin pong YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa para mapanood nyo yung ating video kahapon. Ngayong umaga, in John chapter 2, 12-25, mga talatang ating binasa, we will see something very different. We see not a gentle kindness from the Lord, but we can see a holy anger. Hindi po katulad ng kababaang loob o yung pagiging mahinahon ang makikita natin sa ating Panginoon dito. Ang makikita natin ay ang kanyang galit. Jesus walks into the temple, but instead of seeing worship, he finds corruption. Instead of seeing prayer, he finds profit. Instead of seeing reverence among the worshiper, he finds business. And what does he do? Ang ginawa ng Panginoon,
He cleanses the temple. Mga minamahal kong mga kapatid, napakahalaga ng pag-aaral na ito. This passage teaches us a very important truth. Ano yon? Jesus is not only our Savior, He is also our Lord who demands true worship. Ang Panginoong Hesus ay hindi lang dapat ating tagapagligtas. Many people want Jesus to be their Savior, but Jesus demanded worship, true worship. Kaya ito ang mahalagang pag-aaral na ating pagtutuunan ngayon. Yung zeal ng Panginoon, ano ba yung kanyang passion, ano ba yung kanyang gusto? At makikita natin, God in Jesus desires true worship. Bago natin puntahan ang ating pag-aaral, gusto ko munang ipakita sa inyo ang outline ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ang outline natin ay hinati ko sa 4. Ang verses 12 to 6, ito po yung corruption of worship. Yan po ang ating mababasa roon. Sa verse 17, makikita naman natin yung zeal of Christ. Mamaya po natin yan pag-uusapan. Third, makikita natin sa verses 18 to 22, yung otoridad ng ating Panginoong Hesukristo. At pang-4, the knowledge of Christ. Meron bang malilingid sa Kanya? Yan po ang nilalaman ng atin pong talata, ang John chapter 2, 12 hanggang 25. Pag-aralan po natin isa-isa. Unahin po natin yung unang punto, verses 12 to 16, the corruption of worship. Alam niyo po kung merong isang nagpapakulo ng dugo ng ating Panginoon at nagpapagalit sa Kanya, ay ang pagsalangsang ng tao at kaipokritohan ng tao sa diwa ng pananambahan. Kung meron pong isang kinakukulo ng dugo ng Panginoon ay ang kaipokritohan ng mga taong nasa simbahan. If you are going to study the scripture, mapapansin ninyo na lagi niyang kaaway ay sino? Mga Pariseyo, mga Eskriba. Tinatawag niya ang mga Pariseyong mga ulupong. Tinatawag niya ang mga itong mga ipokrito. Tinatawag niya ang mga ito na mga nityong pinaputi, subalit bulok ang loob. So imagine niyo gaano ka-harsh yung mga term na ginagamit ng Panginoon sa mga mapagpaimbabaw. Doon sa mga sinungaling. Doon sa kunwari banal-banala, nasa loob ng templo, pero iba naman ang motibo at iba ang gustong gawin sa pagsamba. At naroon sila hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sambahin ang Panginoon, kundi para sa kanilang sariling pakinabang. Ganun po ang nangyari dito. Let us go to John chapter 2, 12 to 16. Nabasa ko na po kanina yan. Ang pagpasok ng Panginoon sa templo. He goes to Jerusalem during the Passover. Yung Passover, a time when people gather to worship. So ngayon, ang gathering of worship ng mga tao, karamihan linggo. So ito po ay isang araw ng linggo, pero ang kaibahan po ng araw na ito, may pista. At ang pista ay yung Passover. Ano po yung Passover? Taon-taon, inaalala ito ng bansang Israel, ng mga Hudyo, yung pong paglaya nila sa Ehipto, kung saan nilampasan ng anghel ng Diyos yung bahay ng mga Israelitang may pahid ng dugo ng kordero. So it was a special event, a special day of commemoration sa bansang Hudyo. At ito po ang dahilan kung bakit maraming mga tao sa simbahan. At dahil maraming mga taong pupunta, sinamantala ito ng mga taong simbahan. Nung mga namamahala sa templo, ginamit nila ang templo para sa pagkita ng salapi. Nilagyan ng mga tiyangge. Nilagyan ng mga ihaw-ihaw. Nilagyan ng mga kung ano-anong pwede nilang pagkakitaan. At ito po ang nangyari. Ang tanong, natutuwa ba ang Panginoon dito? Dito po verbatim mga kapatid, hindi po ito ikinatuwa ng ating Panginoon. Ano ba natagpuan ng Panginoon sa templo? In the temple, He found those who were selling oxen, sheep, pigeons, and money changers sitting in the money changing booth. Ano pong nangyayari? What was happening? So people were selling animals for sacrifices. Masama ba yun?
Alam nyo, buti pa nga itong mga nasa templo na ito eh. Bakit? Kasi yung mga ibinebenta naman nila, kailangan sa templo. You cannot go and offer sacrifice kung wala kang hayop. At kailangan may dala kang hayop na ihahandog mo sa templo. At ito po yung dahilan kung bakit may nagbebenta ng mga hayop doon. May nagbebenta ng baka, may nagbebenta ng mga hayop, may kalapate, may binebenta ron. At meron din namang nagpapalit ng pera, exchanging money for temple use. Bakit may mga money changer doon? Mga kapatid, huwag niyo ipagkamali. Iba ang money changer noon sa panahon nila, sa money changer sa panahon natin. Ngayon, yung money changer ngayon, yung currency pinapalit. Halimbawa, dollar, US dollar, papalitan mo ng Philippine peso. Yun yung alam natin na money changing. Pero during the time, ang money changing noon ay iba. Kasi iba yung temple money, iba yung money in circulation na ginagamit nila para sa commerce or sa pagpapalit at pagbili. Kaya para ka makapunta sa templo at para ikay maghandog, bibili ka ng temple money or ipapalit mo yung pera mo ng temple money at itong ihahandog mo sa templo. Naalala niyo po ba mga kapatid, minsan tinanong ng mga alagad si Jesus, magbibigay ba kami sa gobyerno? Magbabayad ba kami ng buwis? Ano sabi ng Panginoon? Ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar, that is the money in circulation, at ibigay nyo sa Diyos ang sa Diyos, that is the temple money. So, yun po yung paliwanag dyan. So, in essence, itong mga nagtitinda ng mga hayop, kaya sila nagbebenta roon para ihandog as a sacrifice. Hindi naman masama, hindi po ba? Kesa pumunta ka sa palengke, nandun na ang iyong ihahandog. Changing money, nandun na rin. Hindi ka na pupunta sa bangko o kung saan para magpalit, nandun na. Hindi ka na mahihirapan. At ito ang ginagawa ng mga taong simbahan, ng mga leader ng relihiyon. Pinapagaang sa mga mananamba ang pwede nilang gawing paraan para maging maaluwan, maginhawa ang pagpasok sa templo. Nandun na nga naman. Pero galit ang Panginoon. Sabi nga, at first glance, it may seem helpful. But the problem was, they turned worship into business. Kalaunan, naging negosyo na. At alam niyo po ba mga kapatid, ito po nakakalungkot ngayon eh. Pati yung mga awitin para sa Panginoon, mga awiting papuri at pagsamba, negosyo na. Pag sumikat yung mga grupo ng tagapagpakanta sa simbahan, gagawa na sila ng album at ito'y hindi na ngayon nila ibibigay ng libre pagkakakitaan na to. Mahabang debate yan. Sasabihin ng iba, hanap buhay namin yan eh. Well, it's up to you. Kondisyon naman ng puso ang sinusuri dito. Pero mga kapatid, huwag nating paniwalain ang Diyos dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat na palibasa may bahid ng pagiging banal ang ating ginagawa ay totoo itong banal. Dahil ang katotohanan, hindi naman natin kayang itago sa Diyos ang ating mga motibo sa lahat ng ating ginagawa. Dito po sa pangyayaring ito mga kapatid, ang nagaganap, yung mga tao na to na nagbebenta, they were overcharging the poor, they are exploiting worshipers, and they are using God's house for personal gain. Kaya ano sabi ng Panginoon sa kanila? Do not make my Father's house a house of trade. Huwag ninyong gamitin ang aking bahay para sa sarili ninyong hanap buhay. Kaya mga kapatid, this is not just about them. The message for today is not just about the people in Jesus' time. It's all about us also. So we must ask. Ano po? Pakinggan nyo muna tong pastor na to, mga kapatid. Magagalitan ko yun eh. Ngayon, hindi na tumino. Hindi na naging on time yun. Yan, karating mo lang ba, Jukes? May sinundo ka ba, anak? Na ano pa yung mga bisita ko sa'yo? Mas madali kayo magpatawad sa financial immorality kaysa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua. Makinig mga magnanakaw.
Makinig. Jupes. Makinig. Yung mga tithes lang ng tithes, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Tindi, no? Nagtatights na yung mga tao pero ayaw pa niya. Sabi, nagtatights pero hindi nag-offering. Talagang matindi po ang pagkagahaman ng pastor na yan pagdating sa pera. Tuloy po natin. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Yan, pinapangalanan ho talaga yung mga nagbibigay at yung mga hindi nagbibigay. Yan po ay sa Cavite, alam ko. Yan po ay Calvary Baptist Church. Yung pastor na yan. Hindi kayo kasama dito sa church. Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho. Louis, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka. Sakripisyo mo. Ang lupit, ano po? I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Hindi kayo kasama dito sa church. Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho. Louis, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka. Sakripisyo mo. Nawala. May paupahan ka. Sabi. Yung mga trabaho na yan. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na Adrian? Ang taas? Project natin. Ikaw, Arvin. Nakita mo na? Arvin? Kita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Hindi kayo makatayo? Iyang hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, anong kwenta mo? Magbigay. May sacrificial pa kayo. May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera pala naman. Okay po? Miskin na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Ano ba naman yan? Ang lupit, ano po? Ganyan na maraming mga pastor ngayon. Kung hindi makuha doon sa emotional appeal, pwersahan na. Talagang derechuhan na. Panghihiya. Pag hindi ka nagbigay, papangalanan ka. Pero salamat sa Diyos, tinanggal na ho yung pastor na yan. Ang nabalitaan ko po, tinanggal na po ng simbahan yung pastor na yan. Yan po ay hindi lang basta pastor, yan po ay leader ng maraming mga churches, ng Calvary Baptist Church. Ang alam ko po sa Cavite yan. Grabe po. Mahaba po itong video na to pero nakakapangilabot po yung mga pagmumura pa niyang pastor na yan eh. Pakinggan niyo po yung ilan pa. Pwede bisita, pero pwede magsakripisyo. Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, walang pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kaya ka. Okay? Ricky. Ayun pala. Andiyan ba? Nadadala mo na? A bit late ka kanina, nanundo? Kayo mga may sasakyan, huwag kayong magpapahuli ha. Wala kayong kwenta-kwenta. May sasakyan na kayo, nahuli pa kayo. Jonard. Bulok, tanga, stupido. Yun ang sabihin ng BTS. Sa totoo lang. Bulok, tanga, stupido. Tabi-tabi po ha. Dapat tayo, mga malalakas na sa Panginoon ha. Mga pastor. Huwag kayong masasaktan. Maraming BTS. Na pastor. Hindi alam ang kanilang ideology. Nagpapastor. Kaya sabi ko, Pastor Mel, sinusuportahan mo si Romulo. Tama na po mga kapatid. Kaya itanong natin sa ating mga sarili, do we come to worship? Do we come to church to worship God? Or just out of routine?
Do we treat worship as holy or just casual? Or our hearts focus on God or distracted by worldly things? Mga minamahal kong mga kapatid, tandaan ninyo, God is not pleased with empty or corrupted worship. Ano motibo ng pagpunta natin sa simbahan? Napakahalaga pong makita natin na tama ang institusyon ng simbahan at tama ang kanyang ginagawa. Like for instance, try to imagine this. Pupunta kayo sa isang ospital, pero sa halip na doktor na tumutulong sa pasyente, ang nadatnan nyo yung doktor nagbebenta ng kung ano-ano para sa kanyang sariling pakinabang. Sasabihin ninyo, mali ito. Hindi naman ginawa ang ospital para maging lugar ng bentahan at marketplace. O kaya naman, isang paaralan na inaasahan ninyo pag pumunta kayo, makakatagpo kayo ng isang teacher na nagtuturo sa kanyang mga estudyante, pero ang dinatnan nyo, teacher na nagbebenta ng longganisa, nagbebenta ng mga kung ano-anong paninda, sa halip na nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Sasabihin mo, this is wrong. This is not what this place is for. In the same way, Jesus says, the temple is not for business, it is for worship. Can we say amen? Kaya pag ang simbahan, ang nadatnan ninyo ay hindi na pangangaral ng salita ng Diyos, ang nadatnan ninyo ay usapin na lamang lagi ng pera, ng pagbibigay, ng paghingi. Mga kapatid, hanap buhay na ang simbahan. Ito po ay kinamuhian ng ating Panginoon. At ang dahilan kung bakit niya pinaghahagupit ang mga tao doon ng latigo dahil sa galit na pagsasamantala ng mga tao sa lugar ng pagsamba. Now, let us go to the second point, the zeal of Christ. Sabi po sa John chapter 2 verse 17, His disciples remembered that it is written, zeal for your house will consume me. Pagkatapos na itaboy ng Panginoon, after driving them out, yung mga magpapalit ng pera, yung mga nagtitinda doon, naalala ng mga disipulo yung kataga ng Panginoon. Ano yung kataga ng Panginoon? Zeal for your house will consume me. Yung zeal sa iyong tahanan ang aking intensyon, ang aking layunin. Saan ba ito matatagpuan? Ito po'y kinote ng ating Panginoong Jesucristo sa Psalm 69 verse 9. Sabi po dyan, for zeal for your house consumes me, and insults of those who insult you fall on me. Now, para lubusang maintindihan natin, ano ba ang definition ng zeal? What is zeal? Alam niyo po yung zeal means passion, burning devotion, deep love for God's honor. Yan po yung zeal. At ang sabi ng Panginoon, for zeal for your house consumes me. Yung passion ko sa bahay mo, yung aking devotion sa bahay mo, yung aking pag-ibig sa bahay mo, ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Si Jesus ay hindi nagalit because of personal offense. Jesus was not angry because of personal offense. Hindi nga siya kumibo habang hinahagupit. Hindi nga siya kumibo habang siya'y pinapalo. Hindi nga siya kumibo habang sinaksak sa tagiliran. Hindi nga siya kumibo sa pag-alipusta ng marami. Sa panahon ng inuusig siya ni Pilato, hindi siya kumibo. Pero sa pagkakataong ito, he was angry because God's glory was being dishonored. Mga kapatid, mahalagang katotohanan ito. Jesus is gentle and loving, but he is also holy and righteous. He will not tolerate false worship. Jesus will not tolerate hypocrisy. He will not tolerate corruption in God's name. At ipinakita sa ating mga talata na darating ang panahon ng kanyang pagkagalit
at kanyang itataboy ang mga nasa loob ng simbahan na ang motibo hindi sumamba kundi gumawa ng mga bagay para sa personal nilang layunin. Kaya kung namamayagpag man sa panahon ngayon, yung mga pastor na mukhang pera, yung mga pastor na nagsesermon para makakuha ng ganansya sa kanyang mga miyembro, darating naman yung panahon, latigo ang ihahagupit din sa kanila ng Panginoon. Hindi po sila pwedeng hindi paparusahan. Now, kung yun ay para sa iba, ano naman sa atin? Para sa atin, how can we apply this? Itanong natin sa ating mga sarili. Do I have zeal for God's glory? Ako ba? Pag tumutungo ba ako sa simbahan, ganun yung aking passion para sa kaluwalhatian ng Diyos? Pag tumuntong ba ako sa pintuan ng simbahan, ang hinahanap ko ay glory ni Jesus, glory ng Panginoon, o naghahanap ako ng katsika-tsikahan, naghahanap lang ako ng ka-fellowship, o naghahanap lang ako ng bebentahan ng kung ano-ano. Yun ba ang layunin ko? Dapat ang zeal natin ay for the glory of God. Amen? Pangalawa, does sin in my life bother me? Yung bang mga kasalanan sa buhay ko ay nababagabag ako or manhid na ako sa mga bagay na ito? Pangatlo, do I care about how I worship God? O ritual na lang? Nakasanayan na lang na kailangan nandun ako sa pananambahan paglinggo? O talagang kinasasabikan ko ito? Dahil ito yung passion, ito yung zeal, and that zeal consumes you. Many today have passion. Hindi naman natin kino-question. Pero ano ang passion? Ano ang zeal ng mga tao ngayon? Many today have zeal for money. Many today have zeal for career, for entertainment, but little zeal for God. Amen? Christ calls us to have a heart that burns for Him. Kaya huwag kayong magtaka. Diyan pa lang, ipinakita ng Panginoon yung kanyang galit. Itataob niya yung mga tindahan ninyo. Itataob niya yung mga negosyo ninyo sa loob mismo ng templo. Hindi niya yan kinalulugdan. Now, puntahan natin ang pangatlo. The authority of Christ. Nung nakita ng mga Hudyo na itinaboy ng Panginoon ang mga nagtitinda ng mga kalapate at ng mga cattle or mga hayop doon sa templo. At nung itinoob niya yung mga money changer, yung mga lamesa ng mga ito, nagtanong ang mga Hudyo. Ito ang kanilang tanong. What sign can you show us to prove your authority to do all this? Ano bang palatandaan na may otoridad ka? The Jews challenged Jesus. Ang sabi ng mga Hudyo, what sign do you show us for doing these things? They are basically asking, who gave you the authority para gawin ito? Yung mga Pariseyo nga, pinapayagan yan. Yung mga eskriba, Saduceo, pinapayagan nila yung mga yan. Ikaw, saan galing ang otoridad mo para gawin yan? Oo, sabi mo, yan ang passion mo. Ang sumamba, magbigay ng glory sa Diyos. But do you have the authority to do that? Bigyan mo kami ng tanda. Bigyan mo kami ng sign na meron kang authority. Para bang sinabi na, may badge ka ba bilang pulis para gawin yan? O may warrant of arrest ka ba? Yun po yung mga palatandang hinihingi nila eh. Nasaan ang authority mo to do that? Nasaan ang authority mo mag-disperse ng mga tao? O kumbaga parang squatter. Hindi po ba sa squatter? Meron ba kayong tinatawag na, ano tawag doon? Eviction notice. Para i-evict na yung mga tao na yan. Yun po yung hinahanap ng mga Hudyo. So ano pong naging sagot ng Panginoon? Jesus answers, this is the sign. Ito ang sign. Gibain ninyo ang templo at sa ikatlong araw itatayo ko.
Destroy this temple, and 3 days I will raise it up. Yun ang palatandaan. But they misunderstand him, thinking Jesus is talking about the physical temple. Salamat si Juan dito sa kanyang narrative. Ipinaliwanag ni Juan. Ang sabi ni John explains Jesus was speaking about his body, not the temple. Kasi sabi ng mga tao, mahigit 40 taon bago naitayo yan. Bago gigibayin, itatayo lang ng 3 days. But Jesus was speaking about a different temple. He was talking about something else. He was speaking about his body. Anong ibig sabihin? Jesus is saying the true temple is not a building. The true temple is himself. And the ultimate sign of his authority is his death and resurrection. Yun ang pinakamatibay na palatandaan ng otoridad ng Diyos ni Jesus. Siya ang magbibigay ng buhay at may kapangyarihan siyang bawiin ang buhay na ito. Gibayin ninyo, itatayo kong muli sa 3 araw. Amen? So this points to a deeper truth. In the Old Testament, people met God in the temple. Now, we meet God through Christ alone. Hindi ko po sinasabing hindi na tayo dapat pumunta sa templo. Hindi ko po sinasabing huwag na nating katagpuin ang isa't isa at ang ating Panginoon sa pagsamba paglinggo. Pero sa panahon natin ngayon, katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa babae doon sa balon ni Jacob sa John chapter 4, verse 24, darating ang panahon at ngayon nga iyon, nasasambahin ninyo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. So Jesus is the true temple. Application, you don't need a special place. You don't need a special ritual. You need Christ. Because He is the way to God. He is the presence of God. And He is the mediator between God and man. Can we say amen? And we can worship Him in spirit and in truth. It is no longer confined to a special particular place. It is no longer confined on a particular time. Anytime we can worship God, anywhere we can worship God. Amen? Now, panghuling punto, makikita natin yung knowledge ni Jesus. Pagkatapos na ang mga tao'y magpahayag nito, wala namang nalilingid kay Jesus sa kanyang karunungan. John 2:23-25, Now, while he was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name. Yung mga ginawa ng Panginoon, mga palatandaan, mga miracle, maraming nakakita at maraming nanampalataya. Pero tingnan nyo ang verse 24. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. Maraming mga tao nanampalataya, nagpahayag, nasabi nananampalataya, pero hindi lahat ay pinaniwalaan ng Panginoon. Ang pagsunod ng mga tao hindi agad tinanggap ng Panginoon. Yung kanilang mga sinasabing pananampalataya, hindi pwedeng malingid sa Panginoon kung totoo o hindi. Bakit? Sa verse 25, ano sabi niya? Hindi niya kailangan ang anumang patotoo sa mga tao sapagkat alam ng Panginoon ang bawat isa. He did not need any testimony about mankind, for he knew what was in each person. Many believe in Jesus because of his signs, but notice what it says. Jesus did not entrust himself to them because he knew all people. Ang mahalagang katotohanan, ito. Jesus knows our thoughts. Jesus knows our motives.
Jesus knows our hearts. Not all belief is real faith. Hindi lahat ng nagsasabi na sila'y nananampalataya ay totoo. Hindi lahat ng nananampalataya ay ligtas, sapagkat maging si Satanas ay nananampalataya, nanginginig pa. Ngayon, sino ang maliligtas? Yung totoo na nananampalataya. At sino nakakaalam nito? Walang iba kung hindi ang Diyos. Tayo po mga kapatid, pwede tayong maglokohan. Kahit na pinakamasipag ka sa gawain ng simbahan, pwede kang matulad doon sa tao sa Matthew 7:21. Matthew 7:20-21. Marami magsasabi sa akin pagdating ng araw, Panginoon, Panginoon, sa pangalan mo nangaral kami, Panginoon, Panginoon, sa pangalan mo gumawa kami ng himala, nagpalayas kami ng mga demonyo. Pero sasabihin ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon, mangagsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Not all belief is real faith. Amen? Why? Because some people believe because of miracles. Some people believe emotionally. Some people believe temporarily. But their hearts are not truly changed. Kaya kung ang pananampalataya, bunga ng regeneration, praise the Lord. Kung ang pananampalataya, bunga ng pagbabagong puso na ginawa ng Diyos, totoo yun. Pero kung sa ating mga sarili lang at walang pagkilos ng Diyos, yes, pwede tayong maniwala kay Jesus. Makilala natin si Jesus na ipinako sa krus. Pero, kung walang regeneration, yung faith na yon katulad lang ng faith ni Dimas, katulad lang ni Simon Magus, katulad lang ng faith ni Satanas, at katulad lang ng faith ni Judas Iscariote. Hindi yun saving faith. Amen? Kaya kapatid, sa umagang ito, this is a very, very serious matter. Ask yourself, is my faith genuine? Do I truly trust Christ or just admire Him? Mga kapatid, has my life been transformed? Regenerated? Tandaan, Jesus is not looking for shallow faith, shallow belief. He wants true repentance and faith. Amen? Marami pong mga tao sumusunod sa Panginoon katulad ng mga fans ng celebrities. They are excited. Yung iba, hinihimatay pa. Yung iba, pananood lang ng mga sikat nilang artista, hinihimatay, naglulupasay. Kasi fans sila. Pero hindi sila committed. Just like fans ni Jesus. They follow Him because of His celebrity status. But true believers are not fans. True believers are followers who surrender their lives to Christ. Amen? So bilang konklusyon, mga minamahal kong mga kapatid, what do we learn from this passage? 1, worship must be pure. God desires sincere, reverent, God-centered worship. 2, Jesus is zealous for God's glory. He will not tolerate hypocrisy or even corruption. 3, Jesus is the true temple. We come to God through Him because He is the way, the truth, and the life. Amen? Jesus knows your heart. Walang pwedeng itago. True faith is not outward. True faith is inward and real. Amen? Now, bilang huling application, Jesus cleansed the temple then, and today, He wants to cleanse your heart. Sapagkat ang sabi ng Bible, you are now the temple of God. Sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang mga latay, sa dugong nabuhos, biniling niya tayo ng kanyang dugo.
Ito ang sinasabi ng unang Korinto 6:19, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own." Sa verse 20, "You are bought with a price." Amen? Kaya sino na ang templo ngayon? Yung Espiritong Banal na nanahan sa atin, tayo na ngayon ang templo ng banal na Espiritu. Take note, if we are going to look at it in application, kung namumuhi ang Panginoon na kinakalakal yung templo niya sa Jerusalem nung araw, ganun din ngayon. Ang templo niya na pinananahanan ng kanyang Espiritu, hindi dapat ipinapangalakal sa walang kabuluhan o sa masamang intensyon. We must use our body for the glory of God. Amen? So ask yourself, is there sin that needs to be driven out? May mga kasalanan ba sa katawang ito, sa buhay na ito, na kailangan latiguhin at palayasin? Is there hypocrisy in my worship? Is my heart fully devoted to Christ? Sagutin po natin ang mga yan. Para naman sa mga nakikinig ngayon na hindi pa totally mga mananampalataya ng Panginoon, if you are not truly yet saved, Jesus did not cleanse the temple. Jesus did not just cleanse the temple. He went to the cross to cleanse sinners. Amen? He died for your sins. He rose again. He offers forgiveness and new life to you. Ano ang dapat mong gawin? Ang daan ng kaligtasan ay iniaalok sa iyo ngayon na nakikinig. Kung binuksan na ng Diyos ang puso mo at ikaw ay regenerated na, sigurado you will come to Him today. Ang mga hakbang na gagawin, pagsisihan ng kasalanan, manampalataya kay Jesus bilang daan, katotohanan at buhay, at ilagak kay Jesus ang buong pagtitiwala. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for your word. Cleanse our hearts from sin and hypocrisy. Give us true zeal for your glory. Teach us to worship you in spirit and truth. And help us to trust fully in Christ, our true temple and Savior. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.